Hi mga ka-farm, maganda ang naging first trading day natin this 2021. Umakyat na uli si Miss Market above MA20 niya. At madaming stocks ang nag-breakout today, kasama na dun ang 4 sa ating top 5 picks. I-review natin ang charts nila at tingnan na din natin ang top 5 picks natin para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Buying signals and stock screening. Meron po tayong video ginawa dyan. Ito po ang itsura nya. Pakitignan na lang po dun sa ating weekly tutorial playlist. Breakouts. Ito yung mga nag-breakouts nating stocks kanina. Check natin si FNI. Ito yung trade plan natin kay FNI. Medyo madami-dami na siyang sulat sa atin kasi ilang beses na siyang napunta sa ating top 5 picks. Breakout level niya is 2.72. Ito. Ang buy natin 2.73. Pero nag-open siya 2.79 at 2.80. TP natin, ayun, na-hit niya na. Possible gain dyan sa TP na yan, 7%. Pero lumampas siya dyan. Dito natin nakuha yung TP natin. So, medyo malayo-layo na. Kung na-hit yung TP nyo kanina, nakabili kayo dito, pwede kayong magbenta ng konti. Tapos itong cut loss natin, i-adjust na natin siya kasi malaki yung tinaas ni FNI, 8.82%. Check natin yung stop natin. Current price niya is 2.96. So, ang stop natin, 2.87. So, guys, nilalagyan natin to ng stop para alam natin kung saan tayo magbibenta, kung magkakabusan or kung bababa yung price ni FNI. So, itong stop natin, 4% siya pababa nung current price ni FNI. So, ito yun, 2.87. Okay guys, yan si FNI. Kanina, above average yung volume niya. And yung RSI niya nasa 80 na. Nasa parabolic state na itong si FNI. Next na nag-breakout, SIPA. SIPA, nakapasok ako dito kanina. Papakita ko sa inyo mamaya yung port ko kay PA. Gumawa ako ng open port. Tingnan ko kung hanggang saan siya aabot. So, ang breakout level natin kay PA, 1.19. Bibili tayo 1.20. Kung nakabili ka sa 1.20, may ilang percent gain ka na? 9%. Sa peak, 11%. Possible TP natin, 1.42. So, dito natin siya nakuha. Dito sa area na to. Possible gain, 18%.
Tapos ang cut loss natin, i-adjust na din to. 1.16 yung dati. Ang current price niya ngayon is 1.32. Ang stop natin is 1.28. Okay, yan si Pa guys. Yan ang ating plan kay Pa. Sana magtuloy siya bukas. Next na nag-breakout si CLI. Ito si CLI, bumili din ako nung end of day. So nakabili ako sa kanya kung ano yung closing price niya. Ito, CLI. So late na tong nag-surge si CLI eh. Malapit na siya sa end of day tumaas. So nakabili ko dito sa 5.15 na. So ito, ang plano natin, buy at breakout 5.09. Breakout level niya is 5.08. TP natin, dito natin nakuha sa peak 5.50. Possible gain 8.27. Maliit lang yung gain ni CLI, kaya gagamitin na lang natin tong cut loss na to. Or kung bumalik siya sa box na invalidate yung ating bias, kunyari bumalik siya dyan, so na invalidate yung bias natin na nag-breakout siya, pwede na kayo magbenta kung babalik siya sa box. Okay, yan yung plan natin kay CLI. Next na nag-breakout si MM. Naka ng breakout niya, tapos maganda pa yung volume. RSI niya 81 na. Pasok sa criteria natin si MM. Plano natin kay MM, bibili tayo after niya mag-breakout. Breakout level niya is 6.38. Buy tayo 6.39. Ito yung 10% gain ni MM. Pwede kang magbenta dyan ng konti or 50% ng allocation. Tapos yung natitirang 50%, pwede mo nang pasakin kay MM kung hanggang saan siya aabot. Si MM, malaki yung gain niya nga. Kaya, kailangan natin i-adjust yung kanyang stop para ma-protect natin yung gain natin. Dito importante yung mga stop natin. Kasi kung pinabayaan mo siyang bababa pa, tapos mawawala yung gain mo, medyo masakit sa psychology yun. So, adjust natin yung stop ni MM. 7.99. $7.74. Ito para may idea ka agad kung saan mo siya ibebenta. Stop natin is 7.74. Minsan kasi bumababa na yung price ng stocks, hindi mo alam kung saan ka magbebenta. So naglalagay tayo ng stop. Importante siya, especially pag ganitong kalaki yung tinaas nung stock. Huwag mo na siyang paabutin bumalik uli din sa box niya or bumaba pa ng bumaba yung price. And kung maglalagay ka na stop, dapat susundin mo. Hindi magdadalawang isip ka
bumababa na yung price, isipin mo babalik siya uli dun sa dati niyang presyo, medyo baka malusaw yung gain mo dun. Okay, yan ang ating breakouts kanina. Ito yung ating top 5 picks for Tuesday, January 5, 2021. IMI, AT, All HC, or tsaka si Ali. Check natin si IMI. So si IMI, may parabolic move na siya dati. And then nag-conso. Red candle, tapos nag-green candle siya kanina. Makikita nyo dyan, yung parabolic move niya. Itong dalawang green candle na malaki, malaki yung volume. Pero nag-consolidate siya dito sa red candle, tsaka dito sa green candle, puro maliliit na volume yan. So magandang pangitain sa tumataas na stock. So lagyan natin siya ng box. Ito na yung ating breakout level. Ito na yung resistance. Dito sa red candle. Breakout level natin. 9.50. Bibili tayo. 9.51. After niya mag-breakout. Tapos yan, ano na din pala niya yan? 52 weeks high niya na yan. Kung mag-breakout siya dyan. Possible TP natin. Dito na natin kuhain. Sa pick nito. Possible gain. %8.70%. Possible TP natin. 10.32. Cut loss natin kay IMI. Bibili natin siya 9.51. $9.22. % cut loss. Tapos kanina, yung volume niya, yun, below average nga. Tapos ang RSI niya, nasa 70 na. Hintayin natin kung magbe-breakout si IMI dito sa box na to. Next natin, si AT. So, si AT kahapon, nasa FYI stocks natin to. So, for swing trade. Check natin yung chart. Yan guys, na-engulf niya itong candle na to. So, pwede siyang pang swing trade kanina sana. Pero ngayon, breakout naman yung babantayan natin kay 80. So, kung na-swing trade mo to, may possible gain ka na 6%. Kung magbibenta ka dyan sa taas ng Darvas box. Pero ngayon, ito na yung ating breakout level. 6.89. So, bibili tayo 6.90. Possible TP natin. IMI. Check natin tong pick nito.
Possible gain 8.43%. Possible TP natin 7.49. Ating cut loss, bili tayo 6.90. $6.69. % cut loss. Tapos kanina, below average yung kanyang volume. RSI niya nasa 68 na. Kung mag-breakout bukas si 80, lalampas ng 70 yung RSI niya. And sana may volume para pasok sa criteria natin. Next natin si All HC. Suki na din natin to si All HC sa ating top 5 picks. Pero nung last time makita nyo, medyo malaki yung dip niya. Pero pasok pa din naman sa ating support. Pero ngayon malapit na uli siyang mag-breakout. Gawa natin siya ng Darvas box. Breakout level niya 3.70. So malapit-lapit na din talaga siya sa kanyang breakout level. Buy tayo 3.71 after niya mag-breakout. Possible TP natin, dito na natin kuhain sa taas. So dito sa mga resistance itong candles na to. Possible gain 7.73%. Possible TP 3.99. Guys, itong TP natin, pwedeng di kayo magbebenta ng buo dito kung kaya nung nilagay yung pera dun sa stock. Kung kaya nyong hatiin, kunyari 50% na bebenta nyo dito sa 3.99, pwede nyong gawin yun. Tas yung natitira, isa nyo lang sa stock na to kung hanggang saan aabot yung price nya. So pwede kayo mag-take profit 3.99. And then ang ating cut loss dito kay All HC, cut loss natin 3.59. Tapos kanina, yung volume niya above average, RSI niya nasa 65. So, hindi aabot ng 70 yung RSI niya, or hindi lalampas ng 70. Kaya, small allocation lang ilalagay natin pag nag-breakout to si All HC. Okay, yan yung plan natin kay All HC. Next, si OR.
Si OR mas lumapit yung price niya dun sa kanyang breakout level. Ito yung ating box. Kanyang breakout level is 0.84. Bibili tayo 0.85. Actually, kanina nag-breakout na siya. Pero hindi niya na-sustain. Pero okay yung volume niya. So, tingnan natin to. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.85. Possible TP natin kay OR. Kuhain natin dito sa resistance itong mga candle na to. Possible gain 10%. Possible TP natin 0.93. Cut loss natin kay OR 0.85. $0.82. So, yung breakout niya, tsaka yung cut loss medyo magkalapit. %4% cut loss. Tapos kanina, yung volume ni OR above average, RSI niya nasa 65. Mukhang di aabot ng 70 yung RSI niya, kaya small allocation lang din tayo dito kay OR pag nag-breakout. Next natin, si Ali. So, nakailang balik na din si Ali dito sa ating top 5 picks. Ayaw niya talaga mabasag yung 42.00 niya na breakout level. Hindi pa din siya nakakalabas sa kanyang Darvas box. Breakout level natin 42.00. Bibili tayo 42.05. Possible TP natin dito na natin nakuha sa mga candles na to. Ito, may mga resistance siya dito. Resistance. Possible TP natin 45.50. Possible gain 8.32. Cut loss natin, na-compute na natin to sa ating trade plan calculator, 40.75. Kanina below average yung volume niya, tapos yung RSI niya nasa 63. So kung nag-breakout to, small allocation lang din kasi wala pa sa 70 yung kanyang RSI. Okay guys, yan ang ating top 5 picks for Tuesday. Questions and requests. Sir, sabay po ba? Once na mag-breakout ng price, buy na agad. Kasi ang suggestion ko dati, EOD yung bili nyo. Kaso nga lang, parang ito yung pinakamahirap na ituro sa breakout trading, yung pagbili. Kasi kadalasan, nagbe-breakout yung stocks, tas nagdi-dip. So, bumabalik siya dito. So, example natin si PA. Tingnan natin si PA. So, si PA kanina nag-breakout. Tingnan natin yung 1 minute chart niya. Kung saan siya nag-breakout. So, makikita nyo dito, January 4. Ito yung start, 9:30. So, gap up siya. Nag-stay yung price niya dyan hanggang
936. Tapos nag-dip siya. So, ilan percent yung dinip niya? %3. So, ang suggestion ko, EOD or wag kayong bibili ng open. Yung during open kasi volatile masyado yung mga stocks dyan sa open. So, ito, kung bumili ka dito, bababa yung price niyan. Hindi mo alam kung saan siya pupunta or mapapakat ka dito kasi 3% na nga, di ba? Kung nakabili ka dito sa taas, mapapakat ka na yan. 3% na yung binaba niya. So, ang ginagawa ko, hindi ako bumibili ng open. Bibili ko, then ko muna siya mag-settle ng konti. Ito, nagbumaba siya dito. Tumaas. So, ito, nag-settle na siya dito. Ang gagawin ko naman dito, saan ako bibili? Then ko mag-breakout tong level na to. So, ganyan gagawin ko. Bibili ko pagka-breakout. Dito sa ginawa kong box. So, intraday. Kaso, guys, hindi natin tinuturo to. Kasi, kung may mga nanonood na newbie, medyo mahihirapan. So, ang tinuturo ko lang, basta tintayin nyo mag-settle yung price. Kunyari sa day tayo. So, ito, tingnan muna natin pala to. So, nag-breakout siya dyan. Nag-gain ka na, di ba? 6%. Tapos tumaas pa siya. So, hintayin mo mag-settle yung price. Kasi ito, hindi mo alam kung magugulat ka dito pag bumaba eh. Pag bumaba siyang ganyan, kung mahina yung loob mo, or kung may plano ka, baka ma-break mo yung plano mo kasi bumaba na siya ng 3%. So, dun sa port mo, mga 4% na yung binaba nun, kasama yung mga P. So, hintayin mo siya mag-settle. Tapos, kunyari, bumaba ka ng time frame, kunyari, 1 minute, 5 minutes, 3 minutes. Doon ka gumawa ng box. So, bumaba siya dito. Tapos, nag-breakout. Pwede na akong bumili dito. Nagka-breakout. Tapos, supported pa siya ng volume. Okay? Sample lang naman to, sipa. Pero hindi lahat ganito nangyayari. So, yung pagbili, medyo mahirap ituro. So, wala talagang foolproof na hindi ka mapo-pulse breakout or madadalit sa deep. So, check natin si FNI naman. FNI naman, ito, pagka-umpisa, 9:30, angat na siya kaagad. So, kung naghintay ka ng deep, parang baliwala din, di ba? Kasi umangat siya. Tapos nag-deep ng konti. Saan ka gagawa ng box dyan? So, 1 minute chart. I think dito ka na makakagawa ng box. Kasi dito nag-settle yung price niya eh. Nakabili ka dito. Pagka-breakout, anong price niyan? 2.93. So, may ilang percent gain ka pa hanggang doon sa close niya. Halos 1%. Pero kung ganyan ginawa mo, si FNI, may momentum pa naman kinabukasan. So, hintay mo na lang momentum nito ni FNI. Kasi may volume naman siya. Kahapon tsaka today, above average yung volume niya. Tapos, kabe-breakout niya lang sa kanyang Darvas box. So, may momentum pa sa FNI. Kung may gain ka dito, kung wala ka pang gain dito, kung break even ka pa lang, baka may chance ka mag-gain bukas. Okay? So,
Basta guys, ang suggestion ko lang, huwag kayong bumili ng during volatile hours or yung tinatawag nilang amateur hours, 9:30 to 10 or 9:30 to 10:30. Yun, medyo volatile yung mga stocks nun. Kung ayaw nyo bumili ng EOD, wag lang kayong bumili ng mga ganong suggestion lang naman yun. Pero depende din, obserbahan nyo. May mga stocks na biglang tumataas eh. Tingnan nga natin si MM. So ito si MM, wala nang lingunan to. Pagka breakout niya dito 5.59, hindi na siya nag consolidate dun sa price na yun. Kaya tingnan natin sa intraday. Ito, January 4. Ayun, may chance kang bumili ulit. Open siya dito, umangat, tapos bumaba ulit. Hintayin mo itong dip. Tapos kung mabibreak niya ulit itong high niya na to, ito na yung pwede mong box na i-break out. So dito ko nabibili. Kung gusto nyo gawin to, 1 minute chart, tignan nyo kung saan kayo makakagawa ng box. Kasi kung mabibreakout nyan, hintayin nyo yung dip. Usually talaga nag-dip yung mga tumataas na stocks. Dip siya, gawa ka ng box. Yung unang high niya yung iyong gawing breakout level. Tapos pagka breakout doon, tsaka ka na bumili. Yan guys. So ito, dip niya, nag-breakout siya around 10 AM. So nag-dip siya uli dito. Pero ito na yung support mo eh. Hindi na siya bumaba dyan. Pwede ka uling bumili dito. Malapit sa support. Kasi yan, dire-diretso na siya sa pataas. So yan guys, mahirap na subject tong buy kasi. Depende sa experience mo as a trader. Kung paano mong gagawin yung mga buy mo. May mga trader na bumibili sa open. Pero ako, after ako ng open bumili. After niya mag-dip. So kung bibili ko, hintayin ko muna siya mag-dip ng konti. Tapos gagawa akong box. So, sa 1 minute chart to. And then, pagka breakout do sa box na yun, tsaka ako bibili. So, gagawin ko na lang siguro ng tutorial kung paano bibili. Kaso, hindi ko pa maisip kung paano ko i-structure. Kasi depende talaga yung pagbili, tsaka yung pagbenta sa experience ng isang trader. Okay, next na tayo guys. Tapos gumawa pala ako ng open port. Ito, yung call. So, kinuha ko lahat yung account ko dito dati. Nilagay ko lahat sa 2 trade. Kasi hindi maganda yung performance ng call ngayon. Yung broker. Pero ngayon, dinagdagan ko yung natira dito dati 10,000 eh. Tapos dinagdagan ko siya. Naging 20,000. Tapos bala ko nung before New Year, ipapakita ko yung port. So, 20,000, titingnan ko kung hanggang saan siya abutin this year. Kaso, nung bago matapos yung taon, kumita siya sa PA. Kaya, ayan. Naging 22,000. So, ayan yung open port ko ngayon. Tapos, ito na yung nabili ko kanina, si PA. So, ito, January 4. Kanina, January 4 din yan. 9:34. Tapos, ito si PA. Nawala yung time. Pero yan, nabili ko na siya. So, 24,000 na siya ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan naabot tong si open port ko. Yung call account. So, ngayon, nasaan na siya? Ang ginigay niya, 9.61%.
So, around 9% kung sasama tong balance. FYI stocks natin, si RLC. So, si RLC, check natin. RLC, hindi siya nag-breakout kanina. Nasa top 5 picks natin siya kahapon, pero hindi siya nag-breakout. Pero lumapit yung price niya dun sa breakout level. So, hintayin natin mag-breakout to si RLC. So, may spike yung volume niya kanina. RSI niya, malapit na din sa 70. RLC, next natin si AceX. Ganda galaw ni AceX kanina. Alam ko, sinama natin to sa ating FYIs dati. Itong swing trade na to. So, sabi natin, di ba, dapat engulf nila yung red candle. So, itong isang candle na to, na-engulf niya na yan. Yung dalawang red candle. Tapos kanina, ayan, may monster move si AceX. 21%. Mas maganda pa yung volume niya. Mas kagandahan dito kay AceX, all-time high siya ngayon. So, blue skies yung tinatahak niyang landas. Walang nakaharang. Okay, bantayan natin ito sa AceX. Pero guys, ito, tingin ko, hindi muna ako bibili dito. Hintayin ko muna siya mag-dip. Medyo mataas yung tinaas niya kanina. Okay, next natin na FYI stock, si EMP. Si EMP, nagpakita siya kanina sa aking screener. Medyo mahaba kasi yung consolidation niya, kaya interesado ako. Ito na yung kanyang box. So, ito yung binibreak niya. September 2020. So, ilang months na din yan. So, yung price niya pumunta na dun kanina, kaso hindi niya na-break. So, babantayan natin to. Kailan magbe-breakout. So, below average din yung volume niya kanina. Okay guys, yan muna ang mga binabantayan nating stocks. Quote na tayo. If you do not manage risk in trading, then nothing else you do really matters. In the long run, you will just give back any profits. So yan guys. Kanina, puro profit tayo. Ako medyo halos nag-quota na ako this January. So, konti na lang. Kukota na. So, iwasan natin yung Superman syndrome. Yung iniisip natin na kahit anong sakyan nating stock, itataas. Practice pa din natin yung risk management natin. Huwag natin kakalimutan. Huwag tayong papadala sa ating emotion. Yung ating pagka-excite sa mga pagbili sa mga stocks. So, kahit na kumikita na tayo ng malaki, huwag natin kalimutan yung ating risk management. Okay. Guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.